Napakaraming isla sa buong mundo na talaga nga namang malaparaiso ang ganda. Pero sa likod ng kagandahan ng mga ito ay may mga napakadelikadong isla na hindi dapat puntahan ng kahit sinong tao. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang isla na kahit gobyerno ay hindi ito kayang pasukin at may mga sinaunang tao daw ang naninirahan dito. Halina't muli niyo akong samahan para libutin ang sinasabing isla ng North Sentinel. Kung mahilig ka sa mga kwentong tulad nito ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kasabay ng pagpindot ng notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Simulan na natin. Ang isla ng North Sentinel o mas kilala sa tawag na Sentinelis ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Bay of Bengal sa India. Sakop ito ng Andaman Archipelago at may habang 7.8 km at lapad na 7.0 km. Ang islang ito ay tinaguri ang the most dangerous island in the world and hardest place to visit. Ang North Sentinel Island ay tirahan ng mga the most isolated tribe o uncontacted tribe at kahit kailan ay hindi nagkaroon ng koneksyon sa mga taong labas o sa modernong panahon. Pinapaniwalaan din na nagmula ang mga Sentinelis sa unang populasyon ng tao sa lugar ng Africa dahil sa uri ng kanilang pamumuhay at sa kakaiba nilang lengguwahe na may pagkakatulad din sa mga ibang tribo. Tinatawag din silang spear hunters dahil gumagamit sila ng mga sibat o pana sa paghuli ng kanilang pagkain. Nabubuhay ang mga Sentinelis sa pagkain ng mga ibon at mga isda na nahuhuli nila sa kanilang isla. Ang mga taong ito ay may maitim na balat at may sukat na 5 hanggang 5'3" ang taas. Sobrang napakadelikadong puntahan ang lugar na ito. Kaya naman, taong 1956, ang gobyerno ng India ay nagdeklara na wag nang papakialaman ang North Sentinel at iwasan ang pagpunta dito dahil sobrang mapanganib ang islang ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung ilan ang bilang ng mga tao na naninirahan dito. Ang estimate na bilang ng mga ito ay nasa 200 plus na tao. Nagkaroon din ng mga insidente sa North Sentinel. Noong taong January 27, 2006 ay may dalawang mangingisdang Indiano ang napadpad sa isla ng North Sentinel upang magpahinga. Maituturing na ilegal ang pagpunta nila sa isla dahil naideklara na ang pagbabawal na pagpunta dito. Makaraan ang ilang oras ay sinubukan silang tawagan ng kanilang mga kasamahan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na matawagan ang mga ito. Kaya naman, nagdesisyon ang grupo nila para hanapin ang kanilang kasamahan. Hindi nagtagal, habang naglilibot sila sa isla, ay nakita nila ang bangka ng dalawang mangingisda sa baybayin ng North Sentinel. At laking gulat nila dahil nakita nila ang katawan ng dalawang ito na wala ng buhay. Ang nakakakilabot dito dahil ang katawan ng dalawang ito ay nakatusok sa isang kawayan at dadad ito ng mga tama ng sibat at palakol sa kanilang katawan. Agad naman nila itong nireport sa gobyerno ng India, kaya naman ang gobyerno ng India ay nagpadala ng mga Indian Coast Guard sakay ng helicopter at ilang mga rescue boat para tignan ng isla at para kunin ang katawan ng dalawang mangingisdang ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nagtagumpay. Dahil pagkarating nila sa North Sentinel, hindi pa sila nakakaapak sa isla ay pinagbabato na sila ng mga Sentinelis at pinapatamaan ang mga ito ng mga pana at sibat. Dahil dun ay wala nang nagawa ang gobyerno ng India, kaya naman nilisan na lang nila ang isla at kailanman ay hindi na nakuha pa ang katawan ng dalawang mangingisdang ito. Pagkaraan ng ilang taon, taong November 2018, ay may isang misyonaryo na si John Allen Chow, 26 years old, na nakatira sa US, ay binalak na magpunta sa isla ng North Sentinel upang hikayatin at turuan ang mga Sentinelis ng mga salita ng Diyos. Sa unang araw na pagpunta niya sa isla, ay kumuha siya ng mga tao at binayaran ang mga ito para ituro at ihatid siya sa isla ng Sentinelis. Masasabi natin na illegal din ang pagpunta niya dito dahil wala siyang paalam sa gobyerno ng India. Pagkarating niya sa isla ay hindi maganda ang trato sa kanya ng mga Sentinelis, kaya naman umalis na lang si John at nagbabalak na bumalik sa ibang araw.
Makalipas ang ilang araw, si John ay bumalik sa isla ng North Sentinel. Dala ang ilang mga regalo at ilang mga tao para samahan siya. Pagkarating nila sa isla ay naging kakaiba ang reaksyon ng mga Sentinelis. Nakangiti ang mga ito kay John. Ang nasa isip ni John ay nakakuha na siya ng pagkakataon para makausap ang mga Sentinelis ng maayos at turuan ang mga ito sa kanyang paniniwala. Kaya naman si John ay nagdesisyon na magpaiwan sa isla ng North Sentinel at balikan na lang siya pagkaraan ang ilang araw. At sinabi niya rin na kapag siya ay mamamatay ay wag nang kunin ang katawan niya sa isla. Pagkatapos nito ay tuluyan nang umalis ang mga ito sa isla ng North Sentinel. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay bumalik sa isla ng North Sentinel para sunduin si John. Ngunit nabigla sila sa kanilang nakita dahil nakita nila si John na nakahandusay sa baybayin ng isla, wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo. Tadtad na mga tama ng palakol at sibat ang kanyang katawan. Magmula noon ay hindi na nakuha pa ang katawan ni John. Dahil sa pangyayaring ito ay inaresto ng mga pulis ang 7 tao na naghatid kay John sa isla ng North Sentinel at nailathala ito sa mga pahayagan sa bansang India. Bago ang mga pangyayaring ito ay may isang British naval officer na si Maurice Portman na taga-Canada at nakilala dahil sa pagdodokumentaryo niya sa iba't ibang mga tribo sa Andaman Island noong taong 1879 hanggang 1901. Noong taong 1880s, si Portman ay nagpunta sa isla ng North Sentinel at kinuha niya ang 6 na Sentinelis. Makalipas ang ilang araw ay namatay din ang mga ito. Ang mga Sentinelis ay mahihina ang resistensya, kaya naman madali silang mahawaan ng mga sakit sa labas ng kanilang isla, kaya naman agad din silang namamatay. Ang mga Sentinelis ay isa lamang sa mga tribo na nakatira sa Andaman Island, tulad ng The Great Andamanese, Onge at Jarawa. Sinasabi rin na kapag pumunta ka sa islang ito ay kailangan mo ng tamang layo, yung layo na hindi ka kayang abutin ng mga nagliliparan nilang palaso o pana ng mga Sentinelis. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon ng ex mo para magbalikan kayo, pero ang kondisyon ay pumunta ka sa islang ito, makakaya mo kaya? Comment mo naman sa comment section para exciting. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay panoorin mo rin ang mga videos na nakikita mo sa iyong screen. Shoutout nga pala sa kaibigan natin na si Allen Aguilar. Mag-iingat ka palagi kaibigang Allen. At lalo na kay Idol Sailing Drew na patuloy na sumusuporta. Salamat Idol. Shoutout din sa magandang binibini na si Lucy Demisana. Mag-ingat ka palagi. Peace yo.